Think I've been here before. I know. Putting ang bad impression sa naman, binayaran naman namin hindi kami natamo kasi lesson learned natin na mga transfers, mga tours, always contact. Ang tahimik ng airport, about to close the main part of the trip. The use of mobile phones is strictly prohibited. Cute naman ang airport nila dito. Waiting for our baggage. Galing doon sa arrivals, papunta dito sa parang may mga counters dyan. Papakita mo lang yung ticket mo na nabayad kang civil transfer, then bibigyan nila ng sticker. Punta ka dyan sa Southwest Bus Bar. Then sasakay ka ng parang bus nila to get you to the hotel. Parang susali lang sa tour. Good morning. Thank you. So, dito yung lobby. Maaga pa. So, wala pa masyadong. So, kahapon, hindi ako nakapag-tour. Morning. So, masyadong madami. So, ito yung Rasconnel Orchard Cafe.
Thank you. Thank you. Pwede mo kayo yung patis. Sige po. Tapos, ano? Ay, nahulog pa. Sili or chili powder siguro. Sige po. Thank you. Chili slices po. Sige. Salad station. Mga breads. Mga cold cuts. Champorado, our favorite champorado. And we have congee. Salisbury, peach barbecue sauce, pork tocino, chicken adobo, steamed fish fillet, salted butter fillet, baked beans, apple fried rice, fresh fruits, banana bread cookie, waffles and pancakes. Morning. Pork sausage with cheese omelette. Egg station. Noodle station. Sausage. Tuyo and daing. Favorite natin. Yep, that's it. Let's eat. Let's grab our food. On our way to Astoria Hotel. Puntahan natin yung ating Franny. Nakagabi pa nangungulit. Si Fernie nakakita natin sa dreams kagabi. Nakatulog kasi kami kagabi kaya hindi na kami nakalabas. Supposedly we'll meet up somewhere around 11 p.m. Nagising naman talaga tayo. Oo, kasi may work naman talaga. Kasi kaya tayo magigising. Yun nga, late pa. Sila naman na nakatulog. Watson is here. Oh, it's here. That's Full day din nice. yung ano naman nila. Yung Activities. mga activities nila. So, ngayon kikitain natin siya kasi matinding bakbakan din ng whole day activities ang pinagin. So, good luck sa ubo natin at sa pula na later. See you! Wala, balik ko yun. Okay. Over there pa. Yes. No, thank you.
we're here sa Orchard Cafe. We're waiting for our lunch to be served. Hindi ko na kayo kanina nasama sa parasailing dahil ang gulo. Ang gulo sa speedboat. Kasi maulan dito, masama ang panahon. Like makulimlim. Kaya yung travel from the beach port papunta dun sa area ng may parasailing, medyo medyo bumpy ride. The speedboat is very speeding. Alam mo yung parang instead na nag-float yung boat, para siyang tumatalon-talon kasi ang lalaki ng mga alon. Kaya ayun, na motion sickness si Madam. Kaya good thing we already done the parasailing activity. So we went back to the hotel to freshen up and magpahinga saglit. So we'll have now our lunch para makapagpahinga after kasi mamaya may na-invite ng dinner. Tonight would be our last day na namin ngayon technically kasi bukas flight na namin pabalik. Now we booked our hotel transfers with Cebu Pacific kasi may service sila na add-on yung transfers na galing airport arrivals papuntang hotel, which we are able to avail through Southwest Tour. Kasi yun din yung yun na nga, binayaran namin yun na add-on sa ticket namin. Ngayon, that's a round trip supposedly. Pero ngayon, pumunta kami dun, buti na lang talaga naisipan kong i-confirm bago pa magka-aberya. Kasi yun na nga, may aberya nga. We went to the front desk ngayon dyan sa Henan Park and asked if anong oras ba yung pick-up namin pabalik bukas na flight. Tapos they called Southwest Tours, wala daw. Binigay na yung confirmation details and all, wala daw. Nakita na mismo din ng hotel concierge yung ticket namin na nakalagay, binayaran talaga namin yun. Wala pa rin daw, hindi daw makita ng Southwest Tour yung details. And I find it very weird. Bakit hindi makita na nandoon na yun? Hindi, arrival lang. Yung arrival, yun din yung same confirmation na sinet nila nung pagdating dito. So sabi na naman ngayon, ang ano na naman nila dahilan is arrival lang daw. Eh nakalagay naman dun, round trip na from airport to hotel, then from hotel to airport. Which means pag check out namin, may susundo, ihahatid kami sa port, from port, ihahatid kami sa Katiklan Airport departures. So, hindi yun mangyayari bukas. So, bago pa magdagdag ng stress, we book na lang our transfer through the hotel, through Henan Park Resort. Yun lang, mga mababait talaga yung mga staff doon. Shout out sa Henan Park Resort. Kasi mga mababait. So far, yung na-encounter namin from housekeeping, mga dito sa restaurant nila, front desk nila, concierge. So far, okay talaga. Kahit anong oras pa, madaling araw, gabi, late night, maaga, super aga. Walang mga problema, hindi mo sila makita ng wala, or what. Just mga smile yan, nag-greet yan. Super very accommodating. Dito, hindi ko pala nakwento, yung Henan Park is very near and accessible to most of the shops here. Lapit lang sa D-Mall, yung mga shops na nabibilihan ng ano-ano. Lapit lang siya sa like Watson's. It's just like a walking distance, 2 minutes, 3-minute walk. Paglabas mo ng hotel, dyan mas like next to us, parang siya malaki to na parang hotel na compound. Then paglabas mo, like siguro mga 1 block lang or 5-minute walk, andyan yung Jollibee.
Then, sa unahan ng Jollibee, andun yung McDo. Talagang malapit lang talaga siya sa mga bars, mga shop, malapit lang talaga siya. So, if you're looking for a hotel na hindi nyo naman masyadong get yung mga beachfront, depende kasi yan eh. Kasi may beachfront din sila, yung Hotel Regency Resort. Ito, yun yata yung medyo mas malaki nila. Front, yun, beachfront yun. So, front ng hotel is mismo beach na. Eh, kami naman din masyado kaming beachy person. Beachy person. Hindi naman kasi masyado kaming ma-beach kasi si madam gusto niya talaga swimming pool. Kaya, ayun, nakapag-book tayo ng pool with, nakapag-book ng pool. Nakapag-book tayo ng premium room with direct access to the pool. Yung tipong pag ganun mo dun sa veranda or lobby ng room mo, andyan na agad, pool na agad yan. May stairs, tapos pool na agad. Like, super duper, paglabas mo ng veranda or lobby ng room mo, jump in ka na agad sa pool, arat na. Tuloy-tuloy na yan. So, it's really worth. For me, it's really worth the price. Kasi nga, yun naman talaga gusto namin, yung may malapit pool or direct access sa pool. So, ayun na nga. Hapon, yung nangyari pala after ng ATV and zipline activities namin. Kumain kami doon sa parang seafood restaurants. Oh well, sasabihin ko na lang din, JJ Seafoods Restaurant. So, ang nangyari, nirefer yun sa amin nung guide. Sabi niya, doon lang daw kasi, okay daw yung pricing, fresh daw yung mga paninda nila, mga seafoods. So, hindi talaga daw ng sulit daw talaga. So, sabi niya, bibigyan pa kayo dun ng price. Ikaw, wala namang problema sa amin kasi yung nag-discount pa or what. Wala naman yung sa amin. Kaya yung kasi kapwa naman Pilipino. So, sabi, magbibigay daw ng discount or what. So, yun na nga, ang nangyari, food na, thank you. So, yun na nga nangyari. Nirefer kami doon sa JJ Seafoods. So, we never expect na ganun kalaki yung magiging bill. Kasi, kasi parang we are expecting na para-para lang yung mga presyo dito. Kasi yung may nadaanan kami, yung mga shrimps, mga isla, around 300, 400, ganun, 500. Siguro yung dun, expensive na 900, mga 1,000 ganun. Mami, no? Mga 1,000, mga shrimps or prawns. Mga alin? Mga per kilo ba? Per kilo na hilaw? Oo. 300 pesos. Yung pagtanungan nila? 300, 400 lang yun. 100 or 400. Siguro, If either Coke, my fee, so may fee, ganyan. So, yun na nga, nung dumating na ang bill, in short, yung in-order namin is 1 kilo lang na pusit na inadobo, 1 kilo ng prawns na, I really don't think that's prawn. shrimp lang yun naman lang. Shrimp lang yun na malaki talaga. So, prawns daw yun. So, 1 kilo na pinatimpura and 1 kilo na parang sweet chili something, then crabs. Yung crabs na mas mura pa, 900 pesos for a half kilo. I mean, that's a fair price for me, diba? Tapos fish, yun. Nung dumating, 2 fish, deep fried and grilled. So 6. Then yung drinks namin, dahil 7 kami, so 7 din na drinks.
Yung rice din, 2 platter, around 250, so that's 500. Pagdating ng bill, 14,143 pesos. I mean, we get it, we understand. Mahal talaga dito sa Boracay. Siguro. Pero, napagtanungan kasi ng friend ko dun sa ibang mga restaurant. Tapos may something talaga dun kahapon. Kasi, hindi man lang sila nagsabi magkano ang price. Or, mali din namin kasi hindi kami nagtanong. Because we were not expecting na i-overprice kami. Tapos nagulat pa ako sa papel dun sa resibo may nakalagay VIP. I don't know bakit kami naging VIP. Siguro dahil ni-refer kami ng tour guide or may meaning sila sa mga coding na yun. Or kasi baka dahil kasama namin yung friend namin, couple sila, puti, I mean American yung wife niya. So maybe that's why. Kasi the other night then we saw something like a scam. Like some group of individuals having drinks as the same as our friends. Na order nila is 799. Pero chinarge yung kabilang table ng 2,000 pesos daw. And like, sabi ng friend ko, what? Save lang kami ng order ha. Bakit chinacharge nyo ng mas malaki? Tapos biglang yung isang local doon na parang kadate yata nung one of the group of individuals. Parang sumimangot. Kasi parang sinasabi pa doon sa sa waiter nung nagbayad, ay kulang pa tong binayad nyo. So dagdagan pa, parang ganun. Parang feeling nila kasi may foreigner. Kaya, kailangan na thank you. Porque may foreigner, mapagpeperahan nila ng malaki. So that's very frustrating, disappointing. Diba? I feel bad na bakit ganyan may mga kapwa tayong Filipino na naloloko pagdating sa ganyan. So it's really like putting a bad impression sa mga turista and same man Pinoy or local or Wala silang pinipili. oo, or foreigner tourist. Wala mas bago here. Parang wala silang pili as long as feeling nila bago. So, yun na lang. So, naman, binayaran naman namin, hindi kami nagtamo kasi yun ang kinainan natin yun, diba? And nakakaano lang, stress lang yung magagalit ka. Tapos na, nakain mo na. So, lesson learned, unang-una, magtanong kayo if walang price yung mga menu or price list or whatnot, magtanong kayo para klaro. And always confirm yung mga hotel transfers, mga tours, always confirm yung details, yung time, lalo na pag nagbayad kayo. So, yun lang. I'm having a bibimbo and we have chicken inasal and shrimp sinigang. Ayun na pa. See you later. Basta ayun na po tayo. Magko-coffee daw tayo. Magko-coffee daw pero papuntang bar sa my beach. Let's see. Dito kami papunta.
So, we're checking out. Wait na lang natin yung susundo sa atin. Marami tayong food. Ayan yung mga bags natin. Mas maganda pala pag direct sa hotel na lang kayo. Alam na dito sa Hetman Fish and Transfer System. Magpa-backdrop na tayo. Ang cute ng airport na dito. So, dyan tayo dahil nakapag-online check-in na tayo. Backdrop na lang. Let's go! Team, welcome aboard to the Pacific, making first moments happen with you. For safety reasons, leave the input button inside the seat pocket. And just like that, nakauwi na tayo ng bahay. Let's eat udong na may sardinas, Milo at biplo. Ganito talaga yung mga pagkain pagaling ng biyahe. Let's eat! Hope you enjoy our vlog, our quick vlog. See you on the next one!